happy birthday celebrants of March 12. And if you happen to know anybody celebrating the birthdays today, you better tell me about it. Text me up at 0909-263-0840 and 0917-648-2772. Let me take care of the birthday greetings for you. Free birthday shoutouts, wala pong bayad. Just bring me some of the handa. Here at the station. All right, and speaking of here at the station right now, we have a special guest to talk about, today being this month being the Rabies Awareness Month. All right? Ladies and gentlemen, please welcome, they call him Doc Zero. Hello, Doc Zero. Hello. Good morning. Interesting name you got. Yeah. At first, I thought you were just kidding, but really, everybody calls you Doc Zero, right? Yes. All right. Okay, so Doc Zero is here today. He is from. Would you like to do a little bit of self-introduction? Yes. I'm Doc Zero Melia. I am from the Olongapo City Health Office, and I am also the coordinator of the Rabies Control and Prevention Program of the Olongapo City. So ang basic na ginagawa namin is yung mga dog bites, tinitreat namin yung mga dog bites para mabigyan ng mga vaccines para sa rabies. All right. Are you like one of the city veterinarians? Am I right? No, I'm not one of the city. Sa City Health. Iba pa yung sa Barangay Health Centers ang namin. Okay. All right. So Rabies Awareness Month. Yes. The month of March. So what's in store for this celebration of the Rabies Awareness Month? Basically, ang ginagawa lang namin is information dissemination throughout doon sa mga barangays. Ang target namin ngayon is malaman ng mga tao, especially doon sa mga purok na napakalayo sa syudad, na malaman nila na meron tayong mga vaccines available po para maiwasan natin yung sakit na rabies. Oh, okay. There are vaccines. Yes. On a barangay level. Ang barangay natin, ang ginagawa po is nire-refer natin sa may City Health Office kung saan nandoon yung parang stock natin ng vaccines para doon mabigay sa may City Health Office, sa may City Hall. Are you talking about the vaccines for the dogs or sa mga tao na pag nakagat? Para sa mga pag nakagat, yes, ganun. Para pag nakagat. Okay. So nowadays may mga signage ako na nakikita na bawal na yung asong pagala-gala. Opo. Do we implement that in the city? Yes, mayroon tayong ordinance po doon na yun po. Bawal yung asong gala. Opo, bawal po yan. Kailangan nakatali kung aso mo sila or nakakulong sa loob ng bahay or bakuran nyo, no? Opo. Yan. Okay, so in case somebody got bitten, first and foremost, what do they need to do? Well, ang first na ginagawa po talaga is to wash the wound muna. Yung first aid lang po muna natin is to Pinaka-first aid yan, wash ha? the wound. Kaso sa experience ko sa may hospital, sa may ER, marami akong nakitang ways para i-wash nila yung wound sa may aso. May mga nakita na ako na nilagyan nila ng kape, nilagyan nila ng toothpaste. Wow! Which is wrong. Which is usually just gagamitin lang po natin soap and water lang. Alam ko na yan. I'm kind of guessing. Ano yan yung mga, alam mo yun, yung mga lumang kasabihan, lumang paniniwala. Ay, lagyan mo ng ganito, ng gano'n. Lagyan ng ganito. May mga bawang-bawang pa na hindi. Nothing against the elders, ha? Kasi sa totoo lang, may mga ginagawa pa tayo ngayon na pasa-pasa na ng mga lolo-lola na, ganito ang gagawin dyan sa mga ganito, gano'n. Na wala namang scientific basis, no? Di ba? Wala rin similar to yung mga lumang kasabihan na wag mong gagawin ito sa ganito, gano'n. Alam mo na, Filipinos are naturally very respectful of the elders kaya alam mo naman, susunod tayo. And it's also na superstitious din sila. May mga paniniwala din sila kaya may mga iba-iba pang mga nilalagay-lagay pa dyan sa may mga sugat-sugat na yan. Ito pong paniwalaan nyo. Scientifically proven. Talagang first aid is hugasan. Hugasan lang po. Sabon. Sabon lang. Mild soap. Kahit po yung pambata na Tender Care White. Yun lang po ang gamitin Any soap? natin. Yes, any soap po. Basta mild lang. Dati I heard, Doc, sabi mas the best daw yung bareta na panglaban. Wag. Mas lalo po, kasi ang problem po kasi namin pagka bareta is ang tendency ng skin is i-irritate ma-irritate, lalong matapang kasi, pumatapang po yung bareta. Kaya ang ginagamit lang natin, normal na white, hypoallergenic na soap lang. Lalo na si Mr. Clean, kita mo naman, kalbo, siga, nang bubugbog yan. Ayan. Okay, so anything else you would like to add, Doc? Bali pagkatapos doon, dadalhin lang naman yun sa may kahit
kahit sa ang health center po, para po kasi meron po kaming paunang bakuna ng tetanus, libre po din po yun sa mga ano po natin, sa mga Health health centers. centers natin, para mabigyan na kayo ng libre nun. And then, i-refer po namin kayo sa may City Health Office, care of Ma'am Christine Garcia, yung assistant coordinator natin para sa rabies control program, kung saan doon kayo bibigyan ng first dose ng vaccine. Ay, importante kasi na day 0 is yung day ng bite, yun yung unang vaccine ay mabigay na agad doon sa day ng bite mismo. Ayan. So, reiterate lang natin, libre po yan, ha? Walang bayad. Kaya, pa-vaccine ka agad, ano? Tama ba, Doc? Pag nakagat, pa-vaccine ka agad sa... Yung pagka meron po tayong vaccine na available po galing po sa may regional office ng DOH, may libre. Kaso minsan madalas po kasi na nauubusan po tayo. So yung iba po pinabibili po namin. Yung iba naman po meron din minsan po nakukuha kami mga stock, mga sponsors po. Kaya nabibigyan po namin. Mas maganda mapapunta pa din kasi kailangan po namin na mabakuna agad. In case na maubusan naman, kung kailangang bumili sila, mura lang ba, Doc? Mura lang naman yata, no? Ang dun sa may ano po namin, kasi ang ano po namin, ang sistema po namin, yung multi-dose. So yung isang vial po namin can cater to 3-4 patients, kaya mas mura siya doon sa City Health Office. Pero pagka pumunta po kasi kayo sa private, Kailangan na talagang bumili. Oo. pagka pumunta kayo sa mga private na physicians o kaya sa ibang emergency room, pagka bibili kayo yung single dose, abot talaga ng 1,200, minsan po 1,400, 1,600. Kaya medyo mahal pagka private po talaga. Pwede rin po ba yun kung bibili na lang sila sa butika, tapos sa inyo pa rin, sa City Health pa rin? Pwede pa rin or po. sa Tapos ang importante health centers, kasi dito yung schedule. para wala na silang physician's fee and, di ba? Opo. Yeah. Kasi yung dun sa may dun sa may schedule, kailangan kasi yung vaccine kasi once na tinuro kasi sa'yo, usually ang isang vaccine will last only 3 to 6 days lang. So ang problem dito is kailangan masundod yung schedule para tumagal yung vaccine sa'yo ng 1 year. Kasi aakyat yan tapos bababa. And then pagka after 3 days, nabigyan ka ng vaccine, tatagal yan ng 14 days. Pagka 7 days, nabigyan ka ng vaccine, tatagal na yan ng 1 year. So, mapoprotektahan ka na against rabies for a year. So hindi lang pala isang tusukan lang yan, ano, yung Hindi treatment lang. niya. Kaya kailangan po makapunta kayo agad sa ano po. Now let's talk about the rabies naman. How does it attack the body ba? Paano yung sistema niya para malaman po nung hindi yung haka-haka lang na pag nakagat ka ganito ang aksyon ng rabies. Eto, coming from Doc Zero, pakinggan nyo. Bali, ang rabies is a virus. Yung virus na to is, ang korte nito pagka tinignan sa microscope mukha itong bala. Bala. Opo. Ito madali itong masira. Ultraviolet rays, drying, madali itong masira. Kahit sabon nga lang, masisira to agad. Hindi naman pala siya mahirap puksain, ano? Opo. Pero pagka kasi nakagat, ang problem is malayo siya sa mga drying agents. So pagka pumasok na siya sa katawan natin, pwede na siyang mag-multiply doon. Ang area na nabubuhay siya doon sa may nerves natin mismo. Sa nerves mismo, ugat-ugat. Opo. Kaya pagka pumasok siya sa nerves, ang mangyayari kung saan kinagat, usually mararamdaman ka doon na parang makati, masakit. Ang tawag po namin doon is paresthesia, parang tusok-tusok na hindi mo maintindihan. And eventually nararamdaman mo parang umaakyat. Ang ibig sabihin kasi noon is yung virus, unti-unti na dumadami doon sa may doon sa may kung saang nerve siya na ipasok. And then eventually aakyat yan. Pag akyat po niyan, aabot yan din sa may utak natin. Yung mga simptomas, doon natin nakikita yun. Meron dalawang stages kasi yan. Isa yung parang yung nababaliw yung patient. Sa mga documentary, nakita ko yan na parang nangingisay-ngisay sila na nagagalit, ganyan. Nagwawala. Yun. Yung isa sa mga sa TV, pinakita na rin nila sa TV yan na yung isang bata na nagkaroon ng rabies talagang nakakawala pa ng bed na tinali na. Kasi talagang parang malakas talaga sila. Pero usually 5-minute episodes yon na talagang sobrang galit, and then yun yung tinatawag namin na furious rabies. Eventually, pag umakyat yan dun sa may utak natin, ang tendency is nagiging quiet na lang bigla yung pasyente until yung naglalaway na pagka ang tinatawag namin yung hydrophobia, pagka binigyan ng tubig, natatakot yung pasyente. And then eventually ang last stage nito is aantukin. Mawawalan na magkakaroon ng coma, and then mahihirapan na siyang makahinga. Okay.
Yun yung stage doc na ano na no na talagang fatal na, am I right? Actually, yung We can still save the patient sa ganung stage. ang kaya ating ginagawa tong rabies awareness program kasi itong sakit na to once na nagkaroon na ng simptomas, it's 100% fatal. Fatal na. Opo. Pag Talagang- nagkaroon na ng sintomas, Simptomas pa lang, sigurado na po kami na dire-diretso. Isa pa lang fatal na. Isa Oh pa my lang God. documented sa buong mundo, last 2004 ang nakasurvive. Oh my God. Sa US, sa Wisconsin, 2004. Yun lang po ang kaisa-isang patient po na nagkaroon ng rabies na nakasurvive po. Umabot na sa brain niya yung nakasurvive Opo, na yun yung sinasabi niya. nakasurvive yun. Kaya binigyan siya ng kakaibang medication na antiviral talagang pinatulog yung patient. Then eventually, nalabanan niya yung disease. Pero yun nga lang, ang problem dito is hindi ma-repeat sa ibang rabies patient yung ginawa sa kanya. Kaya hanggang ngayon, pagka nagkaroon ng simptomas, 100% po talagang mamamatay. And pag siya. nagkaroon ng sintomas, ibig bang sabihin nun nasa brain na? Nasa nerves pa lang. Nasa nerves, aakyat pa lang. Paakyat. Oh my gosh. So habang pataas ng pataas, mararamdaman mo padagdag ng padagdag. See? There you go. symptoms. I was educated there kasi ang paniniwala ko all the while pag magiging fatal lang once it enters the brain na. Yes, Yung pala nasa nerve pa lang, fatal Nerve. na. Apo. Pero paano yan? The moment, excuse me, the moment kinagat ka, di ba papasok na kagad sa nerve mo yun? Sa nerve. Mabilis di ba? Bagal yung pagano niya eh. Ang movement niya is parang Mabagal yung pagpasok niya sa nerve. yung pagka nakapasok siya sa nerve, mabagal yung growth niya papunta sa may utak. So parang siya eh, parang ilang millimeters lang per day. Kaya matagal. Pag kinagat ka, how long will it take para pumasok sa nerves mo? Mabilis ba? Pwedeng Depende. yun mismo, pagka nakagat ka mismo, mapapasok na siya sa may nerves mo. Pagka dumami siya, minsan, ang incubation kasi is usually pwedeng 4 days. Pwede rin umabot ng years. Meron mga cases na 7 tagal na, years. yun pala, nandun pa Matagal rin. na yung aso, hindi nagpabakuna ng anti-rabies. After 7 years, doon pa lang po nagkaroon ng You can never really be sure pala, no? Kailangan po wala ka talaga. nakikita akala mo, okay na. Yung pala, hindi pa. Kailangan mo talaga Vaccine pa rin talaga. Opo. Vaccine. Yun po yung panlaban talaga natin. Wala pang simptomas, mabigyan ka na agad. The moment na kinagat ka, kailangan pa vaccine ka na. Yes. That's the cure there. Yes. Yun the best thing to do. Apo. The moment na kinagat ka, yun na kagad. Dalhin mo na, Apo. patreat ka na, yun na kagad. That's the best thing to do. Ayan. So, yan, malinaw yan ha. Siguro na natanggal natin yung mga maling paniniwala or maling perception. Ano pa ba? DJ Double B, meron ka pa bang alam na medyo maling paniniwala na natin sa when it comes to rabies, sa mga kagat ng aso? Basically, that's it, no? Yung pinaliwanag ni Yung Doc. isa no? yung tandok. Yung tandok, yun, isa pa yun. That's not 100% or actually, that's not really the cure. Yes, di ba? yes. Ang pagkaakala po kasi ng mga tao, parang pareho lang ito ng kamandag ng ahas. Ahas, So yeah, akala nila na pagka pinatandok, natanggal yung kamandag, mo. Pero ang problem pa kasi dito is walang benefit yun dahil yung virus kasi yung cause, hindi naman kasi venom eh. So, isa sa mga maling paniniwala din po yun. Saka yung naglalagay po ng, benda-benda sa may kamay para maiwasan daw yung circulation. Lalo Para na hindi umangat or... Opo, kaso ang entry kasi niya, papunta sa may brain natin, ang ginagamit yung nerve. Kahit na lagyan pa ng benda dyan, Wala rin, diretso no? rin yun. Unlike sa venom, pwede mong sipsipin no? And then you'll spit it out. It will not work with rabies, right, Doc? Yes. No. Hindi gagana mangyayari yun. yan, hindi gagana. Depende kung sa venom lang yun applicable. Yung sinisipsip and then you're gonna spit it out. Ayan. Okay. So may isa pa akong gustong malaman, Doc, with regards to to a treatment. 'Di ba sabi nyo, the moment na kinagat, it would be best na pa-injectionan na kagad. Yes. 'Di ba? Merong cases ba na kahit na nag-inject na nag-full treatment na natuluyan pa rin Ng rabies? Yeah. Ang pagkaalam ko po, wala pa pong Wala pa naman. naka-document na gano'n na kaso po. Pero kasi mayroon kasi tayong registry po na tinitingnan po. Pero pagka nakikita po namin, may mga ine-explain po sa amin. Pero sa ngayon po, wala pong sinasabi pong ganyan. Meaning, that concludes na yung vaccines against rabies is effective talaga. Yes. Effective talaga. Actually, FYI lang dun sa may rabies. Rabies is yung pinakaunang vaccine na na-develop na na-prove na
pwedeng gumana yung mga vaccines. Yun yung unang-unang vaccine eh. Ginawa na, Ah, really? ginawa nun. Yes, yun yung unang-unang vaccine na ginawa. Yung kinagat yung isang then yung isang doktor, tinaray niya na i-prove na kaya niyang ma-prevent Oh, I yung remember it. rabies. He Yeah. died, right? Because of his experiment. Yung lalaki, yung bata. I forgot the name of the doctor. The doctor who invented the anti-rabies vaccine. yes. Am I right? Pero I read an article about it. I think he died because of that experiment. He proved nga na effective nga yung niya. anti-rabies na vaccine. Uh-huh. Okay. So anything else you would like to add, Doc, para sa mga nakikinig ngayon? Yes, yung sa Before we may wrap things up. Yung naalala ko nga pala yung sa aso. Yung sa aso, pagkadating din po kasi sa aso, obserbahan din natin ng 14 days. Kasi sa aso, pwedeng walang simptomas din. Ganun din actually yung simptomas ng aso. Nagwawala din yan, naglalaway. Sabi nga nila nauulol yung word nila for it. Nauulol yung Right? aso. Yes. Tapos nun, pagka po ganun, at bigla rin tatahimik din po yan. So binabantayan within 14 days kung mamamatay. Pwede rin po kasi na 20% po kasi hindi na babaliw eh. So yung iba nagiging quiet na lang bigla. Nagiging quiet na lang bigla. Oo, kaya babantayan yung aso within 14 days. Pagka 14 days namatay, kailangan meron ka na. Kasi pagdating ng 14 days, kung ikaw nagpabakuna ka within nung unang araw pa lang, ang schedule is 0, 3, and 7. Meron ka na agad 3 bakuna bago pa maulol yung aso o kaya mamatay aso within 14 days. So yun yung isang magandang protection. Babantayan din natin yung aso natin pagka din po within 14 days. And also to prevent the spread of rabies, 'di ba? Yung mga aso pinapa-vaccinate din natin sa mga Yes po. minsan may mga free vaccination na Last year pa yung huli. Ang kinausap ko po yung sa ang City Veterinary Office po. Usually this March din po kasi kasama po sa rabies prevention. Pero ang problem po daw is wala po atang sponsor. Pero pagka nakakuha ng sponsor within this March po, baka magkaroon po tayo ng libreng bakuna din po sa mga aso din. malaking tulong yan malaking bagay. First and foremost, yan yung unang-unang prevention Yes. Para wala nang Pati yung mga aso. sa aso pa lang, Bakuna. ma-anti-rabies na yung mga aso. para Libre may lang naman sa mga health center and yun nga lang, as of now, the problem is they are in need of sponsors. As soon as I got my money and just kidding. All right. Okay, thank you, Doc, for dropping by at the station and sharing with everybody this piece of information na talaga namang napakalaking bagay na dapat lang malaman ng lahat. Siyempre nga naman, we all love dogs, di ba? Yes. Mga Pilipinos talagang mahilig sa Man's best friend. maraming mahilig sa aso na hindi lang Filipinos, of course. Man's best friend. Ayan. Okay, again, thank you for dropping by. Thank Doc you, Zero, thank you. as they call him, Doc Zero. Kind of sounds like an action hero name, huh? You're in trouble? Call Doc Zero. Parang ganon. All right. So we need to pause for a short break. We'll be back. Top of the hour station break. We'll be back with more of the songs coming from the birthday celebrants. Please do stick around. This is 89.5 My Subic Bay Radio. Subic Bay. In a world where only the best